dumi na, no? Wala ka pa rin ng pati. So, nandito tayo ngayon sa Aves Air Conditioning. Ayan po. Oh. Para i-pump down, pull down ang ating evaporator mga kamaster. Ayan. Kung makikita nyo yung pisa na, pinasingaw na yung freon. So, yan ang unang ginagawa mga kamaster. Tinatanggal muna yung mga ewan ko, mga tornilyo dyan sa kanyang gear, sa cambio. Kailangan kasing tanggalin yung dashboard mga kamaster. Yan, makikita nyo yung dashboard na yan. Tatanggalin nila yan eh. Ayan, so unahin muna yung takip ng gear o cambio. So yan ang ating proseso. Kinakalas yung ating gear. Yun o, tanggal na. Tanggal na yung cover ng ating cambio mga kamaster. Yan, so tinanggal muna nila yung ating gear, cambio, tutong cambio, hinubaran. Madali lang naman na magubad niyan, master. May mga clip lang yan at saka may tornilyo diyan, oh. Yan, diyan. Oh, di ba? So simple lang, simple. Dudurita lang likod. Salamin mo. Hindi mo nang hinahanap yun eh. Oo nga. Oo nga. Oh, bago pa nga, oh. Ha? Wala po. Na ginagawa yan, no, tatanggal naman ng mga cover dyan sa gilid-gilid. Yan. O, madali lang naman tanggalin yan. Sunod na ginawa mga kamaster, tinanggal yung ating compartment ba tawag dyan. Ayan, o, nilagay ko na lang dyan sa likod. TV yan, TV. Ayan, so yan ang itsura ng ating evaporator mga kamaster. So next na gagawin dyan, tatanggalin naman ito. Yan, o. So parang sa kabila din tinatanggal din yung mga cover mga kamaster. Ayan, o. Oh. Yan. So na yun. So pati yung monobela kinalas para matanggal yung kanyang dashboard. So yan mga kamaster, kung makikita nyo, tinanggal yung mga clips, oh, ayan, mga connections. So pag hindi kayo sanay sa pagtatanggal ng mga connections, lagyan nyo na lang ng video. Alright, so ganyan lang naman yan. Oh, so yun yung ating aircon. Ayun, kita nyo. Oh, pinagtatanggal lahat ng mga tornilyo dyan, oh. Ayan, oh, oh. So nilagyan din ng cover para malinis ang gawa. Yan, susunod naman sa kabila. Kakalasin naman ngayon yung kabilang side. Oh, matanggal ang mga nakaklip-klip. Mga terminal yan ng mga electrical. Yun, o. Lahat pala kakalasin. Sakit sa ulo pa to pag ako pala gumawa nito. Iwan ko lang. Oh no! Ayun, o. Mayroon pa isa doon. Oh, so tinatanggal lang yung mga tornilyo mga kamaster. Ganyan lang. At anita nga to, sa balit ata, tornilyo dita. Lahat na. So tatanggalin pala yung buong dashboard mga kamaster. Oh, kaya pala pinagkakalas yung mga yan.
Oh. Iyon oh. So, ang dami palang kinakalas. Oh, yan na. Gumagalaw na. So, tinitingnan lang nila kung meron pang naiwan na tornilyo. Ayan. So, ayan mga kamaster. Ganyan lang naman ang pagkalas niyan eh. Mukhang madali pero meron pala. Yan, release mo na. Kaya na siguro. Kasi marami pang word dito. Ito naman lang. Timanga. Pas natin. Wala. Tali. Ayan. So, kailangan palang tanggalin muna yung cambio. Ayan oh. Yung gear natin mga kamaster. Yun o mga kamaster, tinanggal na yung kanyang cambio. Ayan, tinanggal muna kasi nga nakakaharang sa pagtanggal ng ating dashboard. Usap na. Oh. So, ganyan pala. Iiwas yung dashboard, yan o. Para makagalaw sa kanyang evaporator. Oh, ganyan mayan mga kamaster. Only professionals. Nasaan yung condition ng ano? Starex. Ayun na. Yan na. Binaba na. Maproseso pala no. Madumi na no. Kape, boss. Sige. Tara. Kakatapos ko lang magkape. Starbucks. Susunod na gagawin mga kamaster, kailangan kalasin naman yung cover ng ating evaporator. May mga tornilyo yan, mga screws. O yun o, at saka clip. Ayan na, ayan, yan. Kapag natanggal na yung screw, yun na. O, yun yung ating evaporator. O, di ba? Halos hindi na makita ang kaluluwa. Yan mga kamaster, kailangan na linisan yan. Yun yung kanyang mga sensor. Oh. Sensor yan. O yun yung resistor na control kapag napundi daw yan mga kamaster. Disposable na, hindi na katulad dati na pwedeng linisin. Oh, hinangin pala, hinangin. So ito yung purpose na ito master. Kaya natin ito pinaklining. Ayan oh. Grabe ng dumi. Okay, so pagka expansion valve daw, kapag kargado ng freon tapos hindi naman malamig, iyan na yun, kailangan magpalit na ng expansion valve. Yun o, kailangan din tanggalin yung kanyang heater. Yun. Gabi o. Yan ang dahilan master, kaya natin ipinupull down ang ating evaporator ng sasakyan. Yan o. Sobrang dumi yan. Oh, kapag napuno na yan, totally, baka sirain pa niya yung fan motor mo, condenser, kasi mag-overheat na yan kapag sakal.
ang worst scenario yung kanyang compressor. Kaya kapag ganyang ramdam nyo na kompleto na ng free yun, okay naman ang expansion valve, kailangan ibaba na, pull down ang tawag natin dyan mga kamaster. Ayun, hindi ko napansin, kinuha na pala yung evaporator natin para linisin nila mga kamaster, kaya sundan natin. So dito yung ating washing section. Ayan. So ito yung ating mga accessories. Kailangan pabanguin muna to ng Downy siguro. Yan, yung proseso na yan mga kamaster. Yung ginagawa dyan, nilalagyan ng coil cleaner yan. Sa katulad sa mga aircon din ng bahay, ganyan din ang ginagawa natin. Kino-coil cleaner natin kapag sobrang dumi na talaga. May lay din yan. Yung ganyang coil cleaner. So kapag ganyan, dapat hindi yan ginagamitan ng lye o kaya nung sosa kasi matapang yun. Ito may eksaktong formula to para hindi masira yung ating coil ng condenser o kaya ng ating evaporator. O ayan mga kamaster, kung makikita nyo, ito naman yung proseso na ililik test ang ating compressor. O ayan, so nilagyan ng pressure yan, kinaraduan yung isang line, yung kanyang suction, tapos yung sa discharge, kinargahan ng pressure yung ating compressor. So may natagpuan dito sa kanyang shop seal. So, importanteng naliligtas yan. Ayan, submerge method ang tawag natin sa ganyan. Nilulubog yung ating compressor. Okay. So, any brand dito mga kamaster ginagawa. Any kind of car. Dito tayo ngayon sa Aves Air Conditioning. So, yun na yung ating evaporator mga kamaster. Nilinis na yung accessories. Alright, so shortcut na yan. Tayo na lang natin na matapos ng cleaning, then reassemble na ulit tayo. So kapag nag-overheat na yung ating sasakyan, isa yan sa mga dahilan, madumi yung condenser. Ayan oh, di ba? Nililinis yan talaga. Kasama yung kanyang radiator. Yan yung ating condenser coil. Nabasa tayo. Ayan, so ganyan talaga ang proseso. Yun kinuha din yung ating fan motor, fan blower mga kamaster para i-cleaning. 2,000 years later. Yun tapos na tayo mga kamaster. So ang gagawin ngayon ayan, ibabalik na natin yung ating evaporator. So kailangan ikabit lahat ng accessories para naman effective ang inyong pag-pull down. So sa pag-pull down ng mga aircon mga kamaster, wag nyo nang gawin, dalhin nyo lang dito sa may 111 speaker Perez, sa gitna yan ng Retiro o NS Amoranto at saka Don Manuel. Kita nyo kahit na anong sasakyan meron ka, kahit pa yan truck, bus, ginagawa dito. Yan Aves Air Conditioning. So lahat ng sasakyan yan. At kung mga piyesa ang mga pinapalitan dito, puro mga mga original parts o kaya mga Densu. Ayan katulad ng mga fan motor ng ating mga aircon. Meron na kasi silang sariling supplier na legit at original ang mga parts na yan. Tapos na yung kanyang fan motor na ibalik na. Ngayon naman ibabalik naman yung kanyang evaporator. Ayun. So, eto yung kagandahan mga kamaster. Kapag binababa yung ating evaporator, nalilinis talaga ng maigi. Ayan Tsaka ito kasi ang proseso talaga sa kotse. Hindi katulad sa aircon ng bahay na pwede mong balutan ng plastic. Dito kasi kapag kikicleaning mo, kailangan mo talagang ibaba yung kanyang evaporator. Di ba malinis? At the same time, nililigtas na rin nila yan para lang hindi magkaroon ng problema. So, kailangan niligtas muna to para walang back job, kumbaga. At worst scenario, kapag kailangan palitan to, papalitan talaga yan. So additional yan kung magkano yung magiging labor ng pump down o kaya pull down. So ayan na, inassemble na yung ating evaporator mga kamaster. Ayan so legit itong shop na to. Actually si Sir Rex, malaking kumpanya talaga yan. Hawak niya yung Photon, Mitsubishi.
So, trusted itong shop na to mga kamaster. Iyan o. At ito yung ating mga pinagkakatiwalaang mga technician. Ayan o. Nanatili ito at hindi magbabago. So ayan mga kamaster, nilalagyan ng rugby yung ating rubber. Yan yung magiging insulation ng ating evaporator. Okay, so tapos na, ilalagay na lang yun yung foam na yun doon sa may bungad, sa may connection papunta sa condenser. Yan, yung tubo na yun, yun, dumidilim. Yan. Ready to install na mga kamaster, pero magbe-break muna sila. Kung mapapansin nyo, ayan, hindi kita, malayo, no? Yung hose doon sa ilalim na yun yung suction. Ayan o. Yan. Yung camera natin hindi siya high definition. Mas ayaw yata na Ayan yung suction ng ating aircon. Ayan yun. Yung papunta doon sa condenser. Mayroong nakikitang langis. So, ibig sabihin yan, leak na yan. Yan, papunta sa ating, yan? Papunta sa kanyang compressor. Ayun o. Yan. So, hindi lang kita masyado pero may leak. Ayan, yung itim na yung may leak na siya. Subukan natin ilapit. Yan, yung hose na yan mga kamaster, nagkaroon ng leak. Grabe langis, nakikita mo naman yung langis. So, papalitan daw nila yan mga kamaster. Alright. At ayan na nga mga kamaster, binabalik na yung ating dashboard. So habang nag-assemble dito, kailangan tanggalin din yung kanyang suction hose. Kasi nakita na may leak mga kamaster. So ito mga kamaster yung papalitan nila. Ayan o. Yung hose lang yung papalitan dyan Sure ball to. Ito lang ito. Pati ito. Ito lang. Di magkano lang yan? 60. Lalo sibuyas lang Nag-leak, alam ko dito yan nag-leak. Ayan o, may yan, buong taon. na po, parang na. So sabi ni Master, kailangan daw talaga palitan yung hose buo. Okay, so kalas. So kahit mga truck mga kamaster, ayan o, up-play. Ayan, truck na close van. Ayan, chine-check yan, ginagawa nila. Dito lang sapato. Nito? Scanner. So scanner daw to mga master, scanner. Dito makikita kung ano ang error na lumalabas para ma-diagnose na maigi kung anong sira ng isang sasakyan. Ayan kita nyo naman. So kinoconnect yan doon. So parang mayroong siyang port dyan sa may loob para ma-check kung ano ang sira ng ating sasakyan. So ito yung magda-diagnose, scanner. So kompleto dito master pagka dito kayo nagpagawa. Makikita nyo to, ito'y isang machine na
siya na mismo ang nagba-vacuum. Nandiyan na rin yung tangke ng Freon sa loob. So after niyang ma-vacuum, may detector na rin yan na madidetect niya kung may leak pa yung ating system. Ayan oh. So makikita niyo ang process na ginagawa ngayon mga kamaster, nagba-vacuum na sila. Yan, oh, kita nyo? So vacuuming ang ginagawa ngayon. Tapos itong machine na to, pagkatapos niya ma-vacuum, i-leak test niya, then kakargahan na rin niya. O di ba? Napakagandang machine yan. So ganito ang gawa ng Aves air conditioning. So ito na yung nasirang hose natin mga kamaster. Yan, ipipress nila yan para kapit na kapit. Pwede dito yung ano ko. Masyadong maliit, hindi rin kaya nito. Ganyan lang. So ayan, yan yung ginagawa mga kamaster, pinipress yan para ano ba tawag doon? Mag-lock at hindi mag-leak. Yan. Oh. Yun oh. So ayan yan. Oh, ito kasi yung nasira mga kamaster kaya pinalitan. Oh, di ba? Ayos na naman. So ito kasi mga kamaster, ang naging leak niya is sa kanyang suction hose. So for short, case-to-case basis tayo kapag tayo ay nagpa-repair ng aircon. Yan, so ayan ako nagkakarga ako. So ito yung Honda naman at ang naging sira ng kanyang ang naging problema nito yung shock seal ng kanyang compressor. So gaya nga ng sinabi ko sa inyo mga kamaster, kahit anong sasakyan kayang-kaya dito. Mayroon nga tayong scanner dito mga kamaster. Itong ginagawa nila ngayon, dito naman ay may Mercedes-Benz. So kita nyo naman, Mercedes-Benz mga kamaster. So binaba rin yung kanyang evaporator. O ayan o, kung makikita nyo, walang shortcut dito. Talagang isa-isa nilang tinatanggal ng mga tornilyo para lang mabaklas yung kanyang evaporator. Walang sinisira, pulido. So kinakabit na yung ating discharge at suction doon galing sa evaporator. Ayun o, kita nyo. Yan mismo. Oh. So dito naman sa kanyang compressor, ayan, kinakabit na rin. Oh. Yun, sa ilalim. So higpitan niya mga yan at dapat kailangan tansyado, professional dapat ang gagawa niyan mga kamaster. Hindi po pwedeng higpit ka lang ng higpit yan kasi may mga seal yan kapag bumengkong wala na, hindi na yan palitan na kumbaga. At kapag naikabit na yung mga yan mga master, magti-testing na tayo, magli-leak test, vacuum din, karga na. So kabit yung mga pina-flashing muna yan. Oh, ayan nakikita nyo na pina-flashing ng nitrogen. Ito. Ayan. Para matanggal ang mga langis-langis at mga debris. So, ito yung evaporator ng isang Mercedes-Benz mga kamaster. Oh, kita nyo. So, kailangan mo talagang tanggalin ang dashboard. Oh, no shortcut kumbaga. Kailangan mo talagang kalasin yan. Ganito. Kapulido gumawa dito sa shop na to. Hindi lang kasi ito basta shop. Ano to? Authorized Service Center ni Mitsubishi Photon. Yan ang mga hawak mga kamaster. Kaya sulit ka kapag nagpagawa ka dito. So yan na, pinabalik na yung ating mga bolts mga kamaster. Maya maya ng konti vacuum leak test at charging na tayo. Okay, so ang tawag dito sa machine na to master, recovery machine. Pwedeng i-recover yung freon from your car at the same time ito rin ang magba-vacuum ng inyong aircon. Vacuum niya tapos yan, gamit kasi ito para i-vacuum na rin at pagkatapos ma-vacuum makikita mo na rin kung may leak pa ang iyong gawa. Ganyan kalupit itong machine na ito mga kamaster. Yun o. So same process ilalagay din sa discharge line, yung high pressure, tapos suction line sa ang kanyang low pressure. So yan o. Kakargahan muna nila ng freon yung ating recovery machine kasi nga mamaya dyan tayo magkakarga, manggagaling dyan mismo sa recovery machine. Ayan o, nagkakarga siya ngayon. So kakarga niya, may tangki kasi yan, may sariling tangki sa loob. Tapos
pagka na-vacuum na natin ito, ang system ng ating aircon, diyan naman gagaling yung freon. Oh, di ba napakalupit ng machine ito? Recovery machine. Ito kasi, ni-required tayo dati ng DENR. Gawa nga ng mga freon na hindi kailangang tinatapon sa hangin kasi nakakasira ng ozone layer. Kaya ito, ni-required sa atin noon. So, dito sa shop na to, ito lagi ang ginagamit para ma-recover yung mga freon at ito na rin ang nagkakarga. Ayan, nililinis niya ang freon yan pagka nire-recover. Anong tatak niyan? Sulfron. Oo, tama. Ganun din ang gamit namin. So, sabi nila mga kamaster, sabi ni Master Edward, yan yung gumagawa ng sasakyan natin ngayon. Sa mga, hindi natin masabi, sa mga ibang pagawaan kasi, may mga gumagamit daw ng mga peke na freon. So, alamin nyo din kung original ang freon na kinakarga. So kung mapapansin nyo, tumatakbo na, nagbabacuum na to. At ang naikarga dito mga kamaster sa ating machine, 1.9. So halos 2 kilo. Pero mga 300 grams lang ang kailangan natin dyan para dito sa ating kotse. So after nyan, mabacuum mamaya, mga 30 minutes siguro yan. Makikita nyo yan, mayroong kulay green dito kapag may leak. Ayan, so antayin muna natin ng 30 minutes. Hindi nakita kanina, kailangan pala tanggalin muna bago magmalaw. Oo. So unang-unang gagawin dito master, tinatanggal muna yung battery, positive, negative. Kahit saan para hindi mag-activate yung mga sensors o yung electronics. Yun, tapos na. Charge na. So pagkatapos ng magcha-charge na. Asan yung mo ng charging? Charging. Hindi yung wala nang pinipisit dyan sa baba. Ha? Oo. Dito tayo sa high side. Magkarga? Meron pa tayo na yung compressor. Dito. So sa high side siya kinakargahan mga kamaster. Ayan nasa 300 lang 300 lang muna. Ilan ba dapat ang laman? 300 to 350. Grams. Grams, 300 to 350 grams mga kamaster. Yun yung nakabasa yung cellphone. So kinakargahan muna yung kanyang system. Ito. So start na tayo mga kamaster para makapagkarga na. Aircon. Walang atras. Yung cambio. Tulong lang natulak na. Yan. So naka 25 ngayon mga kamaster. 25 yung ating reading mga kamaster at nagkakarga na tayo. So ayan siya. Tumatak muna. Nagkakarga na yung ating system. Okay. Kung mapapansin nyo, basa na dito. Diba? Tapos yung pressure nya 35. 35. Side nya is 175. Nasa gitna. So loaded na tayo mga kamaster. Kung makita nyo, nagbabasa na yung ating suction line. At mapapansin nyo, nagka-cut off na rin. So loaded na, di ba? Okay na yung ating Mirage aircon. So dito lang yan sa Aves Air Conditioning. Wala akong makitang tatak dito. Ayan, so ito yung signboard. Kung makikita, yan yung kanang number 112 speaker Perez. Kinuha na rin yung ating recovery machine. Ayan, so successful na yung ating pull down ng evaporator ng aircon ng ating Mirage G4. So assemble na lang, i-assemble na lang yung mga tornilyo-tornilyo para naman hindi magkalampagan kapag ginamit. Ang galing! Yung machine na ito mga kamaster kasi alam niya kung gaano kadami ang yung ikakarga. So sa mga kotse, sa Mirage, nasa 300 to 350.
kilogram lang. Ina-assemble na lang yung mga cover para naman smooth na smooth ang ating sasakyan. Ayun, no? O, di ba? Tapos dito sa cambio, yan. Ang daming mga nilaglag dito. Kailangan matanggal. Very dark. Okay, so dito na lang banda. Yan, o. May nakalimutan. Oh, may nakalimutan daw. Oh, so patapos na tayo mga kamaster. Ayan, oh. Oh, assemble na lang. Ano? Ayan. Oh, yun yung ating boss, si Boss Rex. Ayan. Kita niyo yan si Boss Rex. Madaling lapitan yan si sir. Kung may problema kayo, pwede yung direct tawagan. I-plug natin yung number niya dito. No? Oh. Okay. Oh, yan. Dito kayo, sila yung ating mga mamabait na HR ba tawag doon? Admin, ayan. So kung may mga questions kayo, ipa-plug ko dito yung sa screen ng numero nila, pwede kayong direct tumawag sa kanila. Okay dito, Aves Air Conditioning.